Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Nagpatuloy na nga kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa bahaging may mga bahay, pero hindi naman sobrang magkakadikit. May napansin kaming isang bahay na mas maliwanag kaysa sa iba. Para bang maraming sinindihan na lampara doon. Anak, parang may nangyayaring kakaiba sa bahay na yan ah. Wika pa ni Papa, tapos huminto kami sa tapat ng bahay na iyon at nakiramdam. Inilibot ko ang aking tingin sa paligid. Wala namang aswang sa malapit, pero merong humuhuning kakaibang ibon. Kung hindi ako nagkakamali, isa iyong ibon na alaga ng mga aswang. Kuya Lino, anong nararamdaman mo? Bakit ka natahimik? Tanong pa ni Tingting. Sabi ko naman, wala sa malapit ang aswang. Pero narito ang ibon niya na nagmamasid sa kung sino mang tinatarget niya. Paliwanag ko pa rito. Ayos ang aswang na yan ah. Umangat na ang level. Hindi na pumupunta ng personal, nag-uutos na lang. Sabi ko naman, iyon ang mga uri ng aswang, Ting, na mas mataas na ang kaalaman sa mahikang itim. Kasi kaya na nilang pasapiin ang diwa nila sa alaga nilang ibon. Kahit ang katawan nila ay nasa bahay lang. Isa iyong paraan para ligtas silang makapagmasid sa paligid nang walang makakaalam. Kasi nga naman, naroon lang sila sa bahay. Parenting nanonood lang sa kung anong nakikita ng alaga niyang ibon. Hay, Kuya Lino, akala ko talaga alam ko na ang lahat tungkol sa mga aswang. Meron pa palang iba na may mga tinatagong teknik. Oo nga, Ting, tama ka dyan. Maging ako nga, marami pang hindi alam. Habang tumatagal, nagkakaroon din sila ng mga bagong kakayahan na hindi natin alam. Habang nakatayo lang kami sa may labas ng bakuran ng bahay na iyon, ay narinig naming sumigaw ang isang lalaki sa loob na parang nagagalit at may kaaway. Tapos umiiyak naman ang isang babae. Anak, tara, tanungin natin kung anong nangyayari doon. Sabi naman ni Tingting. Teka lang, Mang Roland. Baka naman away mag-asawa lang yan, tapos nakikialam tayo. Sumagot naman si Papa. Kunyari na lang tanod ako, tatanungin ko kung anong nangyayari. At kahit pa away mag-asawa lang yan, ay pwede ring makialam lalo kung nagsasakitan na. Hindi man ako masyadong sumasang-ayon sa plano ni Papa, ay sumunod na lang din ako. May punto rin naman kasi siya. Paano namin malalaman kung ano ang problema ng mga nasa loob kung hindi kami magtatanong? Pinauna na nga namin si Papa sa paglapit sa bakuran. Tao po! Tao po! Taga-barangay kami! Anong nangyayari dyan? Tanong pa ni Papa. Agad namang bumukas ang pinto, tapos tila takot na takot ang lalaki na nakita kami. Mabilis iyong tumakbo patungo sa gate nilang kahoy at pinapasok kami. Sabi naman ni Papa, anong nangyayari dito, Brad? Mabuti at dumating kayo. Hindi ko na alam kung kanino kami hihingi ng tulong. May nangyayaring kababalagan sa anak ko at mukhang may umaaligi din sa amin na aswang. Sumagot naman si Papa. Tamang-tama at may kasama akong marunong manggamot. Ano bang problema? Agad nagpaliwanag ang lalaki. Ang anak niya raw ay kasama niyang nangahoy noong hapon. Hindi naman kalayuan ang kanilang pinuntahan. Sa unahan lang din. Dumampot lang daw sila ng mga tuyong sanga at mga paluan ng nyug. Nakita niya raw na lumapit iyon sa puno ng mangga. Tapos noong bumalik ay may dala ng isang hinog na mangga. Malaki raw ang mangga na iyon at maganda ang pagkakahinog. Noong tignan niya raw ang puno ay wala namang bunga dahil hindi naman season.
nagsisimula pa nga lang mamulaklak. Noong tanungin niya ang kanyang anak kung saan iyon nakuha, ang sabi, doon lang daw sa puno sa may ibaba. Mukhang nalaglag raw. Kahit nagdududa ay pinabayaan niya na lang din kasi mahilig ang anak niya sa mangga. Tsaka kahit hindi naman iyon kanilang puno, ay hindi naman matatawag na pagnanakaw iyon dahil laglag lang naman, hindi naman inakyat ng sadya. Pagkarating raw sa bahay ay agad iyon kinain ng kanyang anak. Hindi na nga sila nang hingi pa dahil sigurado namang kulang pa iyon. Iyon daw kasi ang paboritong prutas ng kanyang panganay. Matapos lang daw noon kumain ay nagpaalam na matutulog dahil inaantok. Ayaw sana nilang payagan na matulog dahil pasado na iyon 5:00. Hindi na tamang oras sa pagtulog. Pero panay raw ang hikab at pumipikit-pikit na habang nakasandal sa upuan. Kaya sinabi raw ng kanyang asawa na sige, matulog na lang muna ito kahit saglit. Gigisingin na lang kapag oras na ng hapunan. Hindi kasi pwedeng matulog ng mahaba dahil baka hindi na makatulog sa kinagabihan. Noong maghahapunan na raw sila, ay pinuntahan na iyon ng kanyang misis sa kabilang silid para gisingin. Pero naabutan niyang umuungol iyon at tila hirap huminga. Agad daw siyang tinawag, kaya patakbo na rin siyang nagtungo sa silid, dala ang 4 na taong gulang nilang bunso. Pagkapasok niya daw, ay ramdam niya na tila may kakaibang presensya sa loob ng silid na iyon. Para bang ang dami nilang naroon. Iyong pakiramdam kapag nasa loob ka ng simbahan at marami ang bumubulong pero hindi mo naman maintindihan ang mga sinasabi. Ganun raw ang kanyang naririnig. Nagtataka rin daw sila dahil bakit nakabukas ng malaki ang bintana. Gayong bago pa lang matulog ang kanilang panganay ay sinarado na iyon dahil papadilim na nga at imposible ring mabuksan ng hangin. Gawa kasi iyon sa kahoy na may dingding na pawid. Ditukod iyon ng kawayan para mabuksan. Meron din iyong pangtrangka na numero 5 na pako na isinusuksok sa butas. At nakakapagtaka pa raw dahil nakabukas iyon pero walang nakatukod na kawayan. Medyo mabigat iyon. Kailangan talaga ng panukod para mabuksan. Naghinala na raw sila na may kababalaghang nangyayari. Hinila niya papasarado ang bintana, tapos imbis na itusok lang ang pako sa butas, ay pinukpok niya pa iyon ng martilyo para bumaon kaunti at hindi maalis kung kamay lang ang ipangkukuha. Dinala nila ang kanilang panganay sa sala at doon inihiga. Pero pagkakalapag pa lang doon, ay sabay-sabay namang namatay lahat ng mga nakasinding lampara. Nakasara na noon lahat ng bintana at pintuan, kaya walang pagmumulan ang hangin na maaaring pumatay sa sindi ng mga lampara. Sinabi niya sa kanyang asawa na hawakan muna ang kanilang bunso at manatili sa tabi ng kanilang panganay dahil siya ang pupunta sa kusina upang kunin ang posporo. Noong makabalik siya, dala ang may sinding lampara, ay nakita niyang nangingisay na ang kanilang anak habang tumitirik ang mata. Doon na raw sila nataranta. Naisip niya naman na maghanap ng albularyo, pero saan naman daw? Wala naman siyang alam na albularyo sa lugar na iyon. Tsaka hindi magandang iiwanan niya sa ganoong kalagayan ang kanyang asawa habang may inaalagaan pa itong 4 na taong gulang na bata. Kaya nagpausok na lang daw siya sa kanilang kusina at nagsaboy ng asin sa pagbabakasakaling umalis ang nilalang na gumagambala sa kanilang anak. Dumagdag pa raw sa kanilang kilabot ang kakaibang tunog ng ibon na paikot-ikot sa kanilang bahay hanggang sa biglang tumigil ang panginginig ng kanilang anak. Hindi na rin humihinga. Kaya napapalahaw na sa pag-iyak ang kanyang asawa. Siya naman ay nagsisigaw at minumura ang mga nilalang na gumawa noon sa kanilang anak. Matapos magkwento ng tatay,
ay sinabi ko na kung pwede kong tignan ang kanyang anak. Sabi niya naman na sige raw, pumasok raw ako sa loob ng kanilang sala. Pagkapasok ko nga ay tila punong-puno ng usok na itim ang loob. Pero sa tingin ko ay ako lang ang nakakakita noon. Pagkatingin ko naman sa bata ay may hugis tao pero parang usok lang iyon na nakatabi doon sa bata. Parang hinihila noon ang espiritu ng bata. Sabi ko naman kay Tingting, "Ting, hindi pa patay ang bata." Sa normal na paningin lang siya makikitang hindi humihinga, pero sa paningin ko ay buhay pa. Kumuha ka ng insenso, tawas at kamangyan doon sa sasakyan natin. Dalhin mo na rin iyong maliit na garapon na may lamang holy water. Kuya Lino, ang layo ng pinag-iwanan natin ng sasakyan. Sabi naman noong tatay. Boss, may motor ako. Sinagot ko naman siya. Sige Manong, samahan mo ang kaibigan ko. Kukunin niya lang ang mga gamit namin sa sasakyan. Mabilis silang lumabas ng bahay at sumakay sa lumang motor na nakasandal sa may gilid. Sobrang luma na noon at karag-karag. Pupugak-pugak na nga ang tunog na parang maghihiwa-hiwalay na ang mga piyesa. Anak, anong may tutulong ko? Tanong pa ni Papa. Pa, magpaningas po kayo ng apoy sa 4 na sulok ng bakuran. Doon na kayo sa kusina kumuha ng baga para mas mabilis magpaningas. Agad naman din inasikaso si Papa ng ginang na nanay noong bata. Tinititigan ko lang ang bata at iyong aninong itim sa tabi niya. Ayokong gumalaw ng kakaiba dahil baka magulat ang elementong iyon at biglang hugutin ang kabuuan ng espiritu ng bata at itakas. Hindi ko iyon mapipigilan dahil walang espiritual na bakod ang bahay. Hindi naman ako marunong gumawa ng espiritual na bakod sa pamamagitan lang ng orasyon. Kaya kong gumawa ng bakod pero kailangan ko ng usok mula sa insenso, kamangyan at tawas. Doon ko ilalagay ang orasyon para iyong usok mismo ang magiging bakod ng bahay. Ilang saglit pa ay dumating na sila Tingting. Kuya Lino, anong gagawin ko rito? Tulungan mo si Papa na makagawa ng 4 na paningas sa paligid ng bahay. Ikaw din Manong, tumulong ka na. Lagyan mo ng maraming panggatong para malakas ang pag-usok. Agad na silang nagsikilos. Sinabi ko naman sa ginang na doon na sila sa silid manatili dahil baka sila naman ang mapagbalingan ng elementong iyon kapag nainis sa gagawin ko. Ilang saglit pa ay nakita kong kumakapal na ang usok sa mga siga. Sinabihan ko si Tingting at si Papa na lagyan na iyon ng insenso, kamangyan, asin at tawas. Hawak ko naman noon ang garapon na may lamang holy water. Nakatayo lang din ako sa harapan ng bata. Nakita kong tila na istorbo ang nilalang sa kanyang ginagawa at tila naiirita sa maraming usok. Itinigil noon ang kanyang ginagawa. Naglakad papunta sa may pintuan at may tinignan. Ako naman ay dali-dali kong ibinuhos ang holy water sa kamay ko at ipinahid sa bata, sa kanyang mukha, sa mga braso at sa katawan. Napalingon ang nilalang sa akin na gumawa ng tunog na halatang nagagalit. Sabi ko naman, walang hiya talaga kayo mga engkanto. Pinainan niyo pa ng mangga ang walang kamuwang-muwang na bata. Kaya ko nasabing kayo dahil maliban sa nilalang na iyon ay meron pang 5 na nakatayo sa paligid na hindi gumagalaw. Nakatingin lang sila na tila pinagmamasdan kung tama ba ang ginagawa ng kanilang kasama. Mabilis akong lumabas at nag-usal ng orasyon para makagawa ng bakod espiritual para sa bahay. Ayokong may makawala pa sa mga nilalang na iyon. Gusto ko na sa oras na iyon ay sabay-sabay ko silang malipol. Nakagawa na nga ako ng bakod espiritual na gawa sa usok, pero doon iyon sa labas ng bahay. Bali sakop noon ang buong bakuran. Nagsigalaw naman ang 5 at itinuro ako.
Nagalit siguro sila na ikinulong ko sila doon sa bakod. Habang nasa labas pa ako, ay sabay-sabay silang sumugod at naging itim na bola na tumama sa sikmura ko. Napatalsik ako papalayo, pero sa loob pa rin ng bakuran. "Kuya Lino, ayos ka lang?" Tanong pa ni Tingting. Sabi ko naman, "Oo, gumilid muna kayo at huwag gagalaw para hindi nila kayo idamay." "Ha? Bakit nila, Kuya Lino? Ilan ba ang mga yan?" "6 sila, Ting." Muling umatake sa akin ang itim na bolang usok. Mabilis naman akong nagrolling sa lupa para makailag. Bumangga sila sa espiritual na pader, tapos nabasag ang bolang usok. Muli silang nabuo na 6 na nilalang nagawa sa usok. Magkakasabay silang sumugod pero parang tao lang na naglalakad papalapit sa akin. "Ermitanyo, bigyan mo nga ang mga ito ng 100% ng kyanite at spiritual na bersyon ng kidlat, 20%. "Areglado, Lino," sagot pa noon sa akin. Ikinumpas ko paturo sa mga papalapit sa akin ang aking 2 kamay habang para akong nakadipa. Agad namang lumabas ang mga maliliit na kidlat pero kulay asul mula sa aking daliri. Nahinto sa paglapit ang 6 na nilalang na iyon. Kumikisay sila at halatang nasasaktan. Pakikuha ng garapon na may holy water. Ilapag mo po sa harapan ko." Agad namang tumakbo si Papa papasok sa loob ng sala at kinuha ang garapon. Tapos inilagay iyon sa may harapan ko. Noong masigurado kong nakapitan na ng todo ng kidlat ang mga elementong iyon, ay inilipat ko na ang aking pagturo papunta sa garapon. Kaya magkakasama silang nahila papunta roon. Bawat isa sa kanila na nasasawsaw roon ay parang tinta ng ballpen na kumakalat sa tubig na naroon sa loob ng garapon, hanggang sa matahimik na ang buong paligid. Lahat ng elemento ay nalusaw doon sa holy water. Agad ko iyong dinampot at ibinuhos sa pausok nila Papa na nagsisimulang umapoy ng malakas dahil sa hangin at maraming panggatong. Narinig kong sumigaw ang ginang sa loob. "Roberto! Si Junjun! Nagising na!" Dali-dali namang tumakbo ang ama papasok sa kanilang sala. Nakita naming nakaupo na ang bata na kanina ay walang buhay. Nag-iyakan ang buong pamilya. "Maraming salamat sa inyo! Lalo na sa iyo, Brad. Anong pangalan mo?" Tanong pa ng tatay. "Lino po, isa ako manggagamot. Ito naman si Roland, tatay ko, at si Tingting, kaibigan ko." "Maraming salamat sa inyong tatlo. Kung hindi kayo dumating, ay baka tuluyan ang nawala sa akin ang panganay ko at kaisa-isa kong anak na lalaki." Kinuha ko naman ang maliit na lalagyanan na may natira pang insenso, kamangyan at tawas. "Manong, ito ang mga natira sa ginamit natin sa pausok. Ipagpatuloy niyo lang ang pagpapausok ng 3 gabi. Tapos magiging okay na rin yung anak mo. Tuloy-tuloy na ang paggaling niyan. Hindi na rin kayo babalikan noong mga elemento o mga kalahi nila. Napatay ko rin naman ang mga elementong nanggulo dito sa inyo. Kaso, meron pa ako isang problema. May alam ba kayo na pinaghihinala ang aswang sa lugar na ito? Maaari pa rin kasi kayong dalawin ng aswang na iyon. Kailangan kong tapusin rin iyon. Kaso, wala siya rito sa malapit eh. Alaga niya lang iyang naririnig nating madalas sumuni." Sumagot naman ang ama. Brad, nakita mo yung bundok na yan? Boundary ng San Narciso at San Felipe. May isang kubo raw dyan na may nakatirang isang matandang babae. May ilan na sa mga taga rito ang nakapunta dyan. Dahil ang sabi, marunong mangkulam. Kaya marami na rin ang nakapunta dyan para magpakulam. Ang sabi naman ng iba, maliban sa pagiging mangkukulam, aswang rin daw ang matandang iyon. Siya lang ang naririnig ko rito na pinaghihinala ang aswang. Agad namang sumagot si Tingting. "Manong, sa tingin nyo, gaano kalayo ang bahay na yan mula rito?" Siguro hindi bababa sa 2 oras na lakaran." Napailing-iling naman si Tingting na mukhang iniisip ang magiging pagod namin sa pag-akyat. Ako naman ang nagsalita.
Sige po, maraming salamat sa impormasyon. Susubukan namin pasyalan ang matandang sinasabi nyo para malaman kung totoo ba talaga ang hinala na aswang iyon. Maraming salamat din sa iyo, Brad. Muli pang wika noong tatay at nagpaalam na kami na aalis na. Pagkalabas namin ng bakuran ay nagsalita si Tingting. Kuya Lino, anong plano natin ngayon? Sabi ko naman, di pupuntahan natin ang bahay ng aswang. Pero bumalik muna tayo sa sasakyan. May ipapasuot lang ako doon kay Papa. Tsaka magpahinga muna tayo saglit. Medyo masakit ang balakang ko dahil doon sa pagtalsik ko kanina. Malalakas din ang mga nilalang na iyon. Kuya Lino, ano ang mga nilalang na iyon? Mga itim na engkanto iyon, gustong magpalakas. Kaya nangunguha ng espiritu ng mga bata para makadagdag sa enerhiya nila. Dahan-dahan na nga kaming naglakad papabalik sa kinaroroonan ng sasakyan. Mabuti nga at bukas pa ang tindahan na nadaanan namin. Kaya bumili na lang kami roon ng soft drinks at tinapay para muling magka-energy. Lalo at malayo ang lalakarin namin papunta sa bundok na sinasabi noong lalaki. Kuya Lino, sigurado ka? Aakyatin natin yun? Ang layo yata Tanong pang muli ni Tingting. Oo, alangan naman hayaan pa natin na maminsala ang matandang iyon. Tapos bukas ng hapon aalis na tayo, di ba? Agad namang sumagot si Papa. Bakit anak? Saan kayo pupunta? Pupunta muna kami pa sa San Pablo, doon kina Tingting. Kailangan naming alamin kung wala pa bang namamayagpag ng mga aswang roon. Dito nga, ilang linggo lang kaming nawala, mabilis agad dumami. Doon pa kaya na 2 buwan na kaming hindi nakakapagronda roon. Sa bagay anak, may punto ka dyan. Habang kumakain pa sila Papa at Tingting ng merienda, ay may hinanap muna ako sa bag. Nakita ko ang itinabi kong kwintas ng San Benito. Dinasalan ko iyon at kinargahan ng orasyon para kanyang maging proteksyon. Baka kasi bigla siyang batuhin ng tigalpo sa pupuntahan namin. Mas maiging meron siyang proteksyon para kahit tamaan siya ay hindi mapupuruhan. Maaari siyang makaramdam ng pagkahilo o pagdurugo ng ilong pero hindi niya agad ikamamatay. Pao, isuot mo po ito. Protection mo yan para hindi ka madaling mapuruhan ng tigalpo ng mga pangkaraniwang mangkukulam o aswang. Ituturo ko na rin sa iyo ang orasyon na pwede mong gamitin para mapanatili ang malakas na proteksyon niyan. Uy, salamat dito anak. Yung ibang mga mutya anak, wala ka pa bang nahagilap? Wala pa po pa Pero pa, yung binigay ko sa iyo ay magiging protection mo na rin. May mga karagdagang orasyon ka pa pala na kailangan aralin at kabisaduhin. Mamaya, pag uwi sa bahay, ituturo ko sa iyo. Ano, ready na kayo? Dahan-dahan lang naman tayo sa paglalakad papunta roon. Kahit naman magmadali tayo, wala rin pinagkaiba. Malamang alam na ng aswang na paparating tayo. Dahil nasa itaas lang din natin nagmamasid ang mga ibon niya. Tinignan ko ang suot kong relo. Nakita kong 10:00 pa lang. Tamang-tama paghating gabi ay naroon na kami sa bundok. Ting, 2 flashlight ang dali natin. Bigyan mo rin si Papa ng baril. Kahit yung 45 lang. Para may magamit naman siya. Pwede namang magpaputok doon dahil bukid naman. Mang Roland Wika pa ni Tingting sabay abot ng 1 baril at 2 magasin na bala kay Papa. Ako na ang nagdala ng 1 galon na tubig dahil siguradong uuhawin kami sa paglalakad. Lalo at soft drinks iyong iniinom namin, mas lalong nakakadagdag ng uhaw. Sinimulan na nga namin ang paglalakad papaakyat sa bundok. Hindi rin naman sobrang madilim dahil may kaunti ng liwanag mula sa buwan. Kuya Lino, matagal pa kaya matatapos ang kaguluhan sa San Agustin? Oo, Ting. Sa tingin ko, mukhang matagal pa. Hindi kasi lantaran ang ginagawa ni Mayor Hindi rin siya nagpapahalata na kasabwat siya. Kaya hindi tayo pwedeng basta-basta na lang maghasik ng gulo para mapalabas ang buong sindikato ni Mayor. Mabuti kung simpleng pamilyang aswang lang ito. Kaso ang problema, nasa gobyerno ang mga kalaban natin. Magagamit nila ang kapulisan at mga sundalo kapag nagpabigla-bigla tayo sa ating kilos. Baka nga tayo pa ang mabaliktad.
Tayo ang ituro nila na sanhi ng mga kaguluhan. Tayo patuloy ang magiging wanted. Kaya mas maiging ipagkatiwala na lang muna natin kay Rafael ang problema sa San Agustin. Aalalay lang tayo kapag kailangan na tayo roon. Mahirap na rin na hindi lang tayo ang ipahanting. Baka mga pamilya natin ay ipahanting na rin. Hindi yun mahirap para kay Mayor na may malawak na impluensya. Lalo naman kay Gob na isang buong lalawigan ang hawak niya. Kapag nagkataon na meron tayong malamang kuta ng operasyon kung saan naroon ang karamihan ng mga aswang, dadalhin natin sa kanila ang World War III kapag nangyari iyon. Kailangan all-out sagupaan na tayo roon kasi iyon na ang pagkakataon natin. Mahabang paliwanag ko pa. Kuya Lino, wala ka bang balak makipagbati sa mga engkanto? Tanong pa ni Tingting na sa tingin ko ay si Kitaro at Clea ang ibig niyang sabihin. Ang totoo, Ting, alam ko rin naman na malaki ang maitutulong nila sa atin. Lalo at kalat-kalat ang mga kalaban natin dito. Kaso kapag lumapit tayo uli sa kanila, iisipin nila na hindi natin kayang solusyonan ang mga problema natin nang walang tulong nila. Oo, pwede itong tawaging pride. Pero ito lang din ang meron tayo eh. Ang paniniwala na kahit tayo lang ay makakaya natin ang mga gulo na gawa lang din ng mga tao. Kapag dumating naman ang pagkakataon na mga engkanto na rin ang problema natin, iyon na ang tamang panahon para lapitan sila dahil problema na rin nila iyon. Kung naaalala mo ang mga tagabantay ng kalikasan na nakausap ko dati, kapag nagkalat na ang mga portal at marami na ang mga masasamang engkanto ang makarating dito, masisira na ang mundo natin, pati ang mundo nila. Kaya kailangan na rin natin ang tulong nila noon. Sa bagay, may punto ka rin dyan, Kuya Lino. Hindi ko pa rin naman nakakalimutan ang pananakit nila sa akin at kay Lolo Ino. Pati na rin pala kay Rosalia. Kung handa silang makipagbati sa iyo, edi sana isinauli na nila sa atin si Mariposa. Kaso mukhang nagmamatigas din sila eh. Oo nga, Ting, nagmamatigas talaga sila. Gusto nila na sila ang maging superior sa atin. Tayo ang tauhan na uutusan nila palagi. Tapos kapag sobrang nahihirapan na tayo at nasa bingit na ng kamatayan, saka lang sila re-responde. Isa rin yung si Kitaro eh. Akala ko pa naman kakampi na natin siya. Sa tagal ba naman natin siyang kasama? Iyon pala, nasa kabilang mundo pa rin ang loyalty niya. Ano kayang ginagawa sa kanya ngayon doon? Ngayong wala na siyang kapangyarihan. Kuya Lino, baka naman binigyan na siya uli ng kapangyarihan doon. Wika naman ni Tingting. Sumagot naman ako. Hindi ganun yun, Ting. Hindi yun parang armas na kapag naagaw sa'yo, ay pwede kang bigyan ng bago at ayos na uli ang lahat. Sa pagkuha ko ng kapangyarihan ni Kitaro, ay para ko siyang kinuhanan ng kalahati ng kanyang pagkatao at hindi maibabalik ni numan. Kaya hanggat hindi ko yun ibinabalik sa kanya, magiging isang walang silbing engkanto lang din siya. Mas may silbi pa nga sa kanya si Clea. Tatango-tango lang si Tingting sa mga sinabi ko, habang si Papa naman ay tahimik lang na nakikinig at nagmamasid rin sa paligid. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 169. Bago po natin tapusin ang ating video, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na muna natin ang ating mga major sponsor na sina Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar at si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Pati na rin ang iba pa nating mga sponsor na sina Ma'am Bernadette Arcalas, Ma'am Alma A. Rosales at Ma'am Lynn Gentiliso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel, pati na sa proyektong pagtulong sa mga batang pinabayaan ng magulang. Naway patuloy kayong biyayaan ng ating puong may kapal at panatilihing nasa malusog na pangangatawan. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na sina Joby Taghap, Jenny Mostrado, Kevin Nang, Georgina Bati, Rosalie Colas, Noli Bobis, Rose Halandumon, Mary Jane Pelahio, Celsa Escartin, Eric Platero,
Senya Hikum Luquias, Yam in Japan, Lito Bueno, Jesmar Ocampo, Lu Kira, Click and Collect Manila, Dean Ciudadano, Sarjane Katsdorms, Burns A, at kay Ma'am Christine Olson. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Madalas na rin po tayong may upload doon. Pinapasalamatan ko rin kayong lahat ng mga regular listeners ng ating dalawang channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinapakinggan ang ating love story channel. Ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Sana ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Sigurado namang marami pa doon ang hindi nyo pa napapakinggan, lalo na ang mga bago pa lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy nyong suporta sa ating mga channels. Magsama-sama tayong muli sa iba pang mga paparating na kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.